Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan po natin. Ito po kami sa Tulay Pilipino at nagsisilbing tulay po para sa inyong pangangailangan. Ayo, Miss Ayan, Tony. hello Angelo. Hello po, Miss Oo. Tony. Naku, magandang araw po. Isa na namang makabuluhang topic mula sa makabuluhang tao ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Yes, oo, tama ka Angelo. Dahil ang programang ito ay para sa ating mga kapwa Pilipino. Alam mo naman, ang mga Pinoy natin talagang nasa atin na ang pagtulong sa ating kapwa, di ba? At dito sa DWIC, patuloy natin pinapalakas ang diwa ng bayanihan. Dito sa programang ito, nagsisilbing tulay para sa serbisyo, ang Tulay Pilipino po. Yun. Isang Yan. programa po na nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Yes, at kami po makakasama ninyo sa isang oras, 1:00 hanggang 2:00. Serbisyo po sa publiko. Tony Rose Gaida po. At ako naman po si Angelo Bainyo. Ayun. Ayun, Miss Tony. Alam mo, ngayon, today, naku Angelo, napaka-interesting na naman Opo. ang ating makakasama sa araw na ito. At talagang gusto ko na talagang i-share niya yung history, paano siya nagsimula dito. Ayun, Miss Oo, Tony, talaga yes. nakakatuwa yung mga nakakasama natin dito sa programa natin. Maraming nai-inspire at syempre maraming natututunan yung ating mga kababayan. Syempre dahil sa mga impormasyon na kanilang nalalaman dito sa ating programa. Pero Miss Tony, bago tayo magpatuloy ay meron po muna tayo isang balita. Ito po, bayanihan. Buhay na buhay sa gitna ng krisis sa langis. Community pantry para sa mga driver at rider ng pampublikong sasakyan binuksan sa iba't ibang lugar sa bansa. Alamin po natin sa balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan sa hanay ng mga Pilipino. Sa iba't ibang lugar, muling nagbukas ang mga community pantry upang magbigay ng tulong sa mga apektadong sektor, partikular na ang mga driver ng pampublikong sasakyan at mga magsasaka. Sa San Nicolas, Pasig City, nagkaloob ng libreng tulong ang ilang residente para sa mga jeepney driver na patuloy na humaharap sa hamon ng mataas na gastusin sa krudo. Samantala sa Calapan City, Oriental Mindoro, na mahagi ng libreng bigas, prutas at biskwit para sa mga tsuper at magsasakang nangangailangan. Ayon sa mga organizer, layunin nitong maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang kabuhayan. Nananawagan din ang mga tagapag-organisa sa publiko na makiisa sa pamamagitan ng pagdodonate ng labis na pagkain para mas marami pang matulungan. Sa gitna ng krisis, muling pinatutunayan ng mga inisyatibong ito na nananatiling matatag ang pagkakaisa at malasakit ng mga Pilipino sa isa't isa. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Ayun, Miss Tony. Oo. Buhay na buhay pa rin talaga ang diwa ng pagtutulungan sa mga Pilipino. Lalo na kapag ganitong meron tayong krisis na kinakaharap. Yes, naku, at itong araw na ito, Angelo, naku, may inspire ka. Kasi ako na-inspire ako, kausap ko For ang sure yan, ating Miss Tony. panauhin sa araw nito. Siya po ay taga Friends of St. Mary Maquilop. Siya po ang founder, si Father Dean Bongat. Welcome, Father. We address you, Father Dean? Pwede po, kahit Yes. ano po, Miss Tony. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. Sir Angelo, magandang hapon po sa inyo. Ayun, maganda hapon po. Ayan. Oo. Father, paano nagsimula itong Friends of St. Mary Maquilop? I would say po nagsimula sa personal na experience sa buhay. Pero ang pinaka-umpisal dito, ang naging organized po siya na organization. May nakita po ako sa Australia. I was in Australia during that time. Yung isang bote ng tubig Yes. na tinatapon lang. So nanghihinayang po ako kasi 10 cents na po yun. So if I am going to collect ng maraming 10 cents, dollar po na cents, hindi po yung Philippine money, if I can collect that one, ang dami ko na pong pwedeng magawa. So during that time, even then pa naman, I have so much, yung parang yung advocacy ko is to give opportunity and especially education sa ibang tao. So dun po nag-umpisa yung lahat. Pero ang sabi ko po kanina, it's a personal experience kasi naranasan ko rin pong paano magutom, paano mawalan, at paano nangangailangan ng tulong ng iba for the opportunity po.
Father, ikwento niyo po sa amin, paano kayo nagsimula dito sa advocacy? Yes po. Yes. So, I would say po, hindi po ako pinanganak na may silver spoon or golden spoon. Yes. Pareho po sa mga ordinaryong Pilipino na maraming paghihirap na kailangan pagsumikapan. So at the age of 5, namatay yung nanay ko. Then yung tatay ko, dinala ako sa tito at tita. So yun, around magsi 6 years old na. So technically, naninirahan ako sa isang pamilya na kailangan kong pagtrabahuan. Alam ko na yung moment na yon na kailangan kong may certain gagawin ako para makakain, makapag-aral, magkaroon ng opportunity. So nangyari po yun, then eventually, nung medyo nagkaroon na ng isip, magkailangan ko ng mag-college. During that time, I was in Mindanao that time. Yeah. So, kailangan ko ng mag-college at ayokong mag-aral sa mga ordinaryong schools. So, what I mean, kasi gusto kong maging pare. Oh. During that time, ayaw ng tita ko yung nagpapaaral sa akin kasi sabi niya, medyo may capacity daw po ako sa pag-aaral. Bakit hindi ako kukuha ng isang kurso na magkaroon ng maayos na trabaho, maayos na kita, at makatulong sa pamilya. Pero matigas po yung ulo ko, pumasok pa rin po ako sa seminaryo. Ang akala ko, ang seminaryo, pagpapasok ka, hindi mo na kailangang magbayad. So ang akala ko, pagpapasok ka sa seminaryo, mag-aaral ka na lang. Pero ang nangyari po, I have to pay for my monthly dues in the seminary. During that time, yung tita at tito, hindi po nagbibigay sa akin ng tulong kasi ayaw nga po nilang pumasok ako. I was assigned in the chapel. Yung chapel na yon, we have masses. Yes. May ibang taong pumapasok, may ibang mga taong nagsisimba. And pag may nagsisimba, may misa, may collection. I would say, hindi po magandang gagawin ng mga kabataan ito, but I was tempted during that time. So nagnakaw po ako ng pera sa chapel. Yun namang ginamit ko pang-abot sa seminaryo and to sustain my day-to-day living. Pang-gasto, pambili ng sabon, ng mga gamit. Then nahuli po ako. Nahuli akong nagnakaw. And for me, that was the end of everything. Pinalayas ako sa seminaryo. I was labeled as magnanakaw. It was in Mindanao, in Iligan City. Yes. Then pinalayas ako doon. Ayaw na rin po akong tanggapin ng tito at tita kasi sabi nila, gusto mong maging pare pero nagnakaw ka. So they called me magnanakaw or sa Bisaya, kawatan. That was the label that they gave me. Yes, Opo. For me, that was the end of everything. Wala na akong mapupuntahan. Pero ang Diyos never na nagpabaya kahit sa mga makasalanan na kagaya ko. I was in the terminal of Ozamis City during that time. Ang pangarap ko na lang makauwi sa lolo't lola na nasa Negros. Pero during that time, wala na po akong pera, walang pamasahe. Pero someone approached me without any questions. Ang tanong lang, anong nangyari? Ang sabi ko lang, gusto kong umuwi sa tito, sa lolo't lola. Wala nang ibang tanong, nagbigay sa akin ng 1,000 pesos na nagamit ko pamasahe. For me, that was an opportunity. Pero yung pangarap na yon na pupunta ng Dumaguete para magkaroon din ng chance ako na pumunta ng Manila para dito na maghanap ng aking sariling destiny, sabi ko. Then, I was really driven with my desire na maghanap ng trabaho dito sa Manila. Yeah. Wala naman akong kakilala dito. Nothing and no one. So, terminal na naman po ako. Dumating ako ng Metro Manila. Terminal na naman, walang mapupuntahan. Then, I have a tito na parid na nasa Manila. Pero during that time, na parang matagal nung yung disconnection. So, I tried to contact. Pero during that time, nasa Italy siya para mag-aral. So, Okay. naghanap lang siya ng ibang tao na pwedeng tumulong sa akin. So, there was this stranger na sinabi sa akin, okay, I have an apartment, pero bare apartment lang. I have to sleep sa floor kasi walang kagamit-gamit. I have bringing my clothes lang at saka sa karton lang na natutulog. I had no food. Dun sa pagkain, sa moment na yon, hindi rin po ako yung kadikit ng apartment, parang barbed wire lang yung pagitan. Yes. There was a kasambahay na nagbibigay sa akin ng pagkain. No questions din. Sinasabi lang niya, nagbibigay lang din po siya sa akin ng pagkain. Monday to Friday, nagbibigay siya ng pagkain kasi wala yung amo.
Saturday and Sunday, I have to do fasting kasi andyan yung amo. So nabuhay po ako sa pagkaing bigay ng kasambahay na yon. So in short, I am who I am now dahil sa may mga taong tumulong sa akin. Sa pag-aaral ko sa seminaryo, may tumulong sa akin. So kaya masasabi kong I was only given the opportunity and now this is my chance na ibalik yung opportunity na ito sa ibang tao na actually hindi ko tinutulungan kasi sila yung tumutulong sa akin to see my worth and my purpose sa buhay. Kaya I am journeying with them with the grace at blessings na binigay sa akin ng Diyos. Doon po nag-umpisa po yung, I would say, lahat ng ginagawa ko ngayon. Ganun. Tapos, Father, napunta rin kayo sa Australia, di ba? You Yes lived there po. For a number of years Yes also, no? po. Paano naman po nangyari? Ang nangyari po noon, matapos na po akong nakapagtapos na po ako ng college. I graduated sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Yes. During the time na nasa lungsod ng Muntinlupa pa po ako, I was being active po sa organization ng United Nations Youth Association of the Philippines. Then during that time as well, ito yung nag-open sa akin ng other possibilities and opportunities at nakilala yung mga community na nakikipag-journey ako ngayon. Pero ang sabi ko lang sa sarili ko dati, nung nakapagtapos na ako with all may mga magagandang offer after that, I just asked myself, ano ba yung ginusto ko sa buhay talaga? Bakit nasa Manila ako? At babalik ako doon na context na hahanapin ko yung future ko or maghahanap ng seminaryo dito sa Manila. Yes. So pinagpapatuloy ko yung desire na pumasok sa seminaryo hanggang sa nakapasok ako sa San Carlos Seminary. Yes. 1 year and a half, kailangan pa ring magbayad. Akala ko equipped na ako, akala ko may savings na ako. Pero bawat seminarista na nangangailangan, hindi rin ako makakapag-close ng eyes ko. Kasi alam ko kung ano yung pakiramdam ng nangangailangan. So naubos yung savings. So kailangan kong maghanap ng paraan na kung magiging pare ako sa tulong ng Diyos, magiging pare ako. So I applied a scholarship sa one of the dioceses in Australia. Yes. At sa awa ng Diyos, binigyan po ako ng opportunity. So tinanggap ako ng Australia Diocese, pinag-aral, ginawang scholar, wala akong binayaran na kahit piso. Sila na po lahat. So kailangan kong magtrabaho, pag mag-aral doon, tapos pag walang klase, nagtatrabaho po ako sa kung ano-ano lang na mayroon akong maiipon at maipapadala sa Pilipinas, lalo na sa mga community na nakikipag-journey po ako. Tapos, Father, saan nag-umpisa itong vision ninyo na at bakit Saint Mary of Maquilop ang napili ninyo? Si Saint Mary Maquilop po, siya po yung first saint ng Australia, canonized saint ng Australia. You were in Australia po I din. was in Australia Yes. po. Tapos, yung di ba po nanggaling sa basura ng Australia, yung aking perang nagagamit na pinapadala ko sa Pilipinas to build classrooms, dormitories, feeding, scholarship, lahat ng sa mga bata dito. So, kaya napili ko po si Saint Mary Maquilop kasi hindi po siya na tumitingin sa religion ng tao. Yes. Ang tinitignan po niya, ang pangangailangan ng tao. Kaya yung motto po namin, galing po sa salita ni Saint Mary Maquilop, never see a need without doing something about it. So, lahat may kakayanan. Depende na lang kung paano natin tinitignan yung ating sarili, kung paano ka blessed, yung parang ang daming nangangailangan, pero meron pa rin pong pwedeng maiambag kahit nangangailangan ng isang tao. Yes. Father, itong Saint Mary na ito, ano ito, nakafocus kayo sa mga bata? Yes, actually po, we started hindi po sa mga bata. Okay. Ang una pong nangyari, kasi akala ko po dati, kapag meron ng makapagpatapos na kami ng college, malaking tulong na po ito sa amin para marami din pong mapagpapaaral. Ang tinatanggap po naming scholar, simula pa naman po noon, yung mga IPs po. So ngayon, we journeyed with Mangyans, Yes. Aitas, and Subanen ng Mindanao sa Zamboanga. Pero nag-umpisa po ako sa mga Mangyan po talaga. Sila yung aking first encounter of IPs na sa tingin ko, mas halos nakakalimutan, halos napapabayaan. Yes. With all honesty, hanggang sa ngayon, nakabahag pa rin po yung mga kapatid natin sa bundok. Humihingi pa rin po ng kumot kasi nilalamig. And this is the personal experience na nangyayari.
So nung nag-aaral na po yung mga scholars namin na college, this was before pandemic, hirap na hirap po silang matapos yung pag-aaral nila sa tamang oras. Tayo dito, meron po tayong 4 years. Merong subjects, 8 subjects for example. Ang mga batang ito, humihingi ng father, pwede 4 subjects lang. Father, pwede 3 subjects lang kasi hindi kaya. Hirap na may process kasi yung kulang yung ng nutrition. So hindi ganun kaganda yung development ng mga utak ng mga estudyante namin. Baka po magtatanong po yung mga kasamahan natin or bakit po paano naging scholar hindi naman pala Yes. matalino. Hindi po kasi kami tumitingin sa talino. Ang hinahanap po namin ng mga scholars yung mga may desire na makapagtapos. Marami na pong mga organizations nagbibigay ng scholarship sa mga matatalino. Paano naman yung mga ang baon lang ay pangarap na makapagtapos. Yung mga average lang na mga estudyante, yung kaya 75 lang, pahirapan pa sa 75. Paano naman po sila? So sila yung aming napili. Then this time, nakita namin na mas kailangang makapag-focus dun sa nutrition ng mga bata. Foundation pa lang dapat okay na. Kaya dun po kami nag-expand ngayon na mga pati elementary and daycare. Dun na sila na rin po yung nilulook after namin. Focusing naman sa pagkain ng mga bata. So we make sure na may makakain ang bawat bata ng community na nakikipag-journey kami. So as ang na-share ko po sa inyo kanina, Miss Tony, may more than 2,000 po sila ngayon ng mga bata na pinapakain namin every day. Anong ages nito, Father? Starting po kami ng 2 years old. Yung daycare Okay. namin, 2 years old to 5 years old. Then kinder, papuntang grade 6 po. Ito yung mga pinapakain ngayon. Yes. Pero yung aming mga high school and college na mga scholars, monthly allowance na lang po yung binibigay. Pero yung pagkain, talagang tutok po sa foundation, formative year ng mga bata. Daycare, then kinder and yung elementary po. Oo, kasi Angelo, mahirap din mag-aral kung gutom ka, hindi Tama ba? po, Miss Tony. Oo. Kaya meron kayong feeding program, Yes Father? po. And this is on a daily basis? Yes po. Naku, paano nyo na sustain yun, Father? Kaya po nakakalbo na po ako ho. Oo. Sa awa ng Diyos, lahat po sa biyaya ng Diyos. Kasi kung sarili lang po namin, o ako personally, never po na hindi ko kaya. Pero ang Diyos parati pong may pinapadala. So ang ginagawa po namin ngayon to sustain, kasi baka sasabihin, paano kayo magsusustain naman kung puro awa lang ng Diyos. Pero kung awa lang ng Diyos, everything will be okay naman para sa akin. But now, we are also looking into partnerships with Yes. companies, for example. Yung mga agencies na may mga food, yung mga product po nila, mga food. Lahat po may mga food waste na tinatawag. Yes. Yung mga pagkain na about to expire pero pwede pang kainin. So ito po yung nire-rescue, kinukuha po para mabawasan yung food waste at the same time mabawasan din po yung gutom na naranasan ng maraming tao. Lalo na ngayon na masyadong nagmahal ng lahat ng bagay. Yes. So this is what we are doing. We go to companies, we ask for help, we partnered with other organizations. It is a collaboration. Sabi niyo po kanina, bayanihan spirit. Lahat po ito bayanihan. Kasi kailangan din po namin yung involvement ng community mismo. Kasi sila yung tumatanggap ng supply, sila yung nagluluto, at sila ang nagpapakain sa mga bata. So it's a collaborative effort from companies na kayang magbigay, kami na kayang mangolekta at pagdala. In fact, pati po ang bus, partner din po namin. So may mga bus na doon lang namin Nagta-transport, ipinapadala, yes. binibigay namin yung supply. Sila na po nagdadala sa Zamboanga, sa Mindoro, sila and sa Romblon as well. So it is a collaborative effort. Hindi lang po ito kami. Hindi lang po lahat po may part sa ginagawa. So yun po yung nagiging movement po na ginagawa namin ngayon. Ganun. Meron din ba kayong mga scholars na natatanggal? Yes po, meron meron po, din, meron oh. po. Thank you for that. Ano po, kasi sabi ko po kanina, parating nagbibigay ng chance. Pero may kultura pa rin po yung ating mga IPs ngayon na once na okay na yung bata, pwede nang ipares na para mag-asawa.
yun yung ayokong mang sabihing baguhin yung kulturang yon, pero siguro try to check the culture. Yes. Na kapag ang usapan lang namin, okay, kapag pumasok kayo sa amin na may asawa na, okay yon, tuloy-tuloy tayo. Pero kapag pumasok kayo sa amin na alam nyo ang hirap ng buhay, tapos nagbiglang nag-asawa kayo, nabuntis kayo, ibig sabihin kaya nyo na. So hindi nyo na kailangan yung support namin. So yun yung gusto kong ipaabot sa kanila. Magkakaroon din kayo ng asawa one day. Pwede yan after na lang ng study. So yun po yung yun lang yung basihan ko po, Miss Tony. Yeah. Kasi gusto ko lang ibigay sa kanila yung idea na pwede kang pumili. Pwede mong piliin kung ano yung makakabuti sa'yo at kung ano yung pwedeng ikakahila sa'yo pababa. So kung yung training na rin po sa kanila yung pagpili. Yan po. Talagang choices, importante talaga sa Yes buhay po. talaga. The Oo, choices we make today will determine ano ang magiging future natin. Mga Yes. kabataan ngayon. Oo. Siyempre, medyo maraming kabataan ngayon mapupusok, Yes. Akala nila ganun lang kadali. kadali ang buhay, oo. pero nare-realize nila napakahirap pala talaga ng gusto Oo, niya. totoo. Father, may mga scholars din po ba kayo na kumbaga naging successful na sa buhay? Yes po. Yung isa sa mga scholars po talaga na masasabi kong para sa akin ngayon, dalawa po sila. Hindi po sila IPs. Pero dun po kasi dati, nagtumutulong na rin ako sa mga, yung may pangarap makapagtapos. Actually po, yung isa sa kanila ngayon, silang dalawa actually, tumutulong po sila ngayon sa amin, sa organization. Yung isa, mula sa walang-wala, ngayon, I would say, may sariling bahay, may kotse. The other one, may sariling negosyo. Sila na rin yung nagbibigay sa amin. Ito yung mga batang, ganun din, yung pare-pareho ng storya na nakikita ko yung sarili ko. Pero never na natakot magpatuloy sa buhay. Kasi ngayon, pwede nating sabihin, marami sa ating mga kabataan, hirap na ako, pagod na ako, okay na, wakasan na. Pero paano kung winakasan mo na, may second phase pa pala? Paano yung katuloy ng storya? So ito yung mga batang hindi din tumigil, hindi din nagsabing tama na, okay na, suko na ako. So ngayon, naging maayos yung buhay po nila. Hindi lang maayos, komportabling buhay po. Yes. So sila yung tumutulong ngayon naman po. Pagdating sa mga IPs, meron Ano po... yung IPs? Indigenous peoples po. Oh, Sorry, yeah, Miss Tony. okay. So sila yung ating may mga tribe na mga Yes. So I would say sa aming mangyan na mga kabataan, marami po kaming naipagpatapos ng college. Na sobra akong natutuwa na first time sa community may nakapagtapos ng college. Na ito yung sila mismo yung nagsasabing pwede palang makapagtapos ang isang kagaya namin na parang Yes. ganito. May mga nakapasa na ng board exams ng LET ng teacher. Sa record po namin, we have 33 na pumasa ng LET exams. Meron na kami ngayong na nasa DepEd nagtuturo na I think 2 or 3 na yung parang yung license talagang nagtuturo na. Pero at the same time, meron din po kaming 8 scholars po pala na nakalimutan kong i-share kanina sa Leyte. Sila yung, hindi sila indigenous peoples, pero very indigent po. Yes. Ito yung isa sa mga estudyante namin na in-invite ko papunta dito sa Metro Manila. Iniwanan po yung tsinelas doon sa mall. Ito yung ganong typical pa na pag-iisip na kapag papasok sa isang sementadong lugar, iiwanan yung tsinelas. Yeah. Sumakay sa kotse, iniwanan yung tsinelas. Sa labas ng Kaya alam kotse. nyo na Yeah. po ngayon kung ilang tsinelas yung nabili ko sa batang ito. So pero sila yung mga unang bata or unang citizen ng barangay na yon na nakapagtapos ng college. Na sa 8 sila na sabay-sabayng pumasok, sabay-sabay din po silang nakagraduate. Para sa akin, napakalaking success. Hindi lang para sa aking nakatingin sa kanila, pero sa community din na kinabibilangan nila. Kasi naging source of inspiration sila ng mga kabataan po doon. Kaya I would say, isang buhay lang na mabago, Yes. ang laki ng impact doon sa community na pwedeng kung saan sila gumagalaw po. Kaya simple act of kindness can always create big impact. Hindi man sa direct, sa tao, pero sa community kung saan sila, there's always po. Yan.
So Father, so far ano yung mga provinces na natutulungan ninyo, yung mga regions? Sa ngayon po, we have in Oriental Mindoro, Okay. we have in Occidental Mindoro, we have in Carabao Island in Romblon, and Siayan, Zamboanga del Norte po. So ito po yung mga ngayon na present na ano po. But we had in Leyte, in Dulag, Leyte, we had in sa Rizal, yung mga dumagat naman. Pero pinutol namin yan sa dumagat, gawa ng marami naman po dito. Marami pong pwedeng tumulong sa kanila. Ganun. Is there, umaabot ba ng a certain age na hanggang dito na lang you're on your own or tuloy-tuloy lang talaga Hanggang ito? sa makapagtapos po ng pag-aaral, Miss Tony. Okay. Sa So ngayon- talagang tinatawid ninyo, tinutuloy ninyo Sa, talaga. hanggang sa abot ng makakaya at tulong ng Diyos po. Yes. Tapos sino naman, Father, ang mga nakaka-partner ninyo dito sa organization ninyo? Sa ngayon po, we're looking for sponsors. Yung mga companies po na kagaya po ng Food Access, sila yung tumutulong sa Yes. amin. Si Arthur Winston, yes, Oo. na nakasama natin. Sila yung Yes. tumutulong sa amin maghanap ng mga pagkain para sa mga bata. Pero ang problema din po namin, meron kaming mga sardinas, meron kaming mga ganito. Pero hirap din po kami sa bigas kasi kailangan din po namin ng bigas. So we are looking for sponsors sa mga 1 kilong bigas lang in a child for 1 month. It's a big thing already kasi alam namin na mas marami na silang mapapakain. So yung ibang mga tao po, yung sa simbahan po, yung mga pinagmimisahan ko, lahat po naman, pag nalalaman po nila yung ginagawa, nag-aambag po sila, tumutulong po sila. So we are not really looking for big sponsorship. Yes. Ang ano namin, personal encounter. Kaya I always bring people from here in Metro Manila to the community para magkaroon ng encounter. Then after that encounter, now you can make your own choices. Would you like to consider yourself less kasi marami kang problema? Or will you consider yourself blessed and now having the capacity to help other people? Kasi yun po yung nangyari sa akin dati po, Miss Tony. Yes. Before ko po makita ang mga mangyan na ito, akala ko sa sarili ko, ako na yung pinakamahirap. Akala ko, ako na yung sobrang malas na tao dahil sa pinagdaanan. Pero nung makita ko po sila, there was a child na nagsabing, sana maging kagaya ako sa'yo, yung parang ganong ano. And for me, that was the opening, or parang wake-up call sa akin na marami palang taong may gusto ng posisyon kung saan ako ngayon. So, ibig sabihin, blessed pala ako. Then, that time, I was only counting my blessings. Hindi na yung mga negative things. Kasi Yeah. ang dami pa rin pong pwedeng pasalamatan. Then, from that gratitude, doon na po pumapasok yung, now I have to share something kasi I'm blessed in a way. So, parang ganun po. Oh, Ayun. ang dami pa natin ako itatanong kay Father, pero bago ang lahat Apo, sa pagbabalik natin, Miss Tony. Yes. So, Angelo, Ayun, dito Miss pa rin Tony. tayo with the founder of Friends of St. Mary Maquilop, Ayun. Father Dean Bogat. Ayun. Father, Yes. saan naman, like kunyari, anong pangangailangan? Because this is feeding, no? Feeding, meron din kayo medical. Yes po, Miss Tony. Meron, kasi una ko pong nakita sa mga bata, nung unang kong salta sa community, actually hindi po yung gutom yung nakikita ko po. Yung pangangailangan po nilang medical. Yes. So which happened is, na limited po yung aking resources. Una po sa skin disease, problema po sa kanila. Medyo may strong pa po yung sense of smell. Yung smell po nila talagang medyo strong pa po ng konti. Kasi kulang pa po ng hygiene po talaga. Kulang pa nga, wala pa pong banyo yung karamihan po sa kanila. Pero yung kuto, for example, lalo na ngayong summer, Yes. kuto po, number 1 po yung problema ng mga kabataan. Ayun, yung mga gamit na pangligo, shampoo, yun yung mga basic na mga problema na kailangan ng mga bata. Masasabi natin na sa atin siguro ngayon, yung tsinelas, basic niyan sa atin na parang parang walang taong walang tsinelas, parang ganoon. Pero sa kanila, very precious pa ang tsinelas. Hindi lahat ng mga kabataan may tsinelas po doon. So nakayapak pa rin po, kaya kailangan ng pagpupurga para sa kanila.
Yes, yung purga talaga kasi talagang garbage in, garbage out Opo. talaga. Importante talaga yan, Father. Oo. So ano itong mga medical needs ninyo, Father, na pwedeng i-donate Sa sa... ngayon po, vitamins ang kailangan ng mga bata. Kasi last time nakapagdala na kami ng mga doktor para magkaroon ng medical check-up. Pero yung vitamins, yun yung unang kailangan ng mga kabataan. In fact, yung mga matatanda, kulang sila sa iron naman. Kasi bihira lang silang kumakain ng maayos na pagkain. At ito yung mga talagang umaakyat ng Yes bundok. po. Yes. Actually, sila pong lahat every time pong pumupunta kami sa bundok, dito sa atin, takot na takot tayong ipamigay at natin yung mga gamit natin kung sino-sino lang yung magbibitbit. Doon, hindi po namin kayang umakyat ng bundok at dala-dala yung mga gamit namin. Sila po yung bumababa at sila, kahit mga bata po, sila lahat ang nagbubuhat pagdating po sa community. Akala mo mga puzzle yung ginagawa, yung mga gamit mo. Kasi pagdating sa bundok, nabubuo po yun at wala ni kahit isa ang magkukulang. Lahat may intact yung mga gamit. So sila ang nagbubuhat para sa amin lahat po. Pagdating sa bundok, lahat ng mga gamit namin. Pero pagdating sa pangangailangang medical, yun po siguro, Miss Tony, yung vitamins po sa ngayon. At saka yung purga. Someone told me, pwede daw lumapit sa DOH. Baka yun po yung gagawin po namin this time, na kailangang mapurga po muna namin sila. At saka yung para sa kuto. Na, Especially ngayon, talagang grabe ang yes po. init. Totoo. so, if someone could help, pangbili nung kahit suyod na lang, malaking bagay po yun sa kanila. Suklay, malaking bagay po yan. Personal hygiene, toothbrush, toothpaste, yun po yung pinoprovide po namin sa kanila. Kasi para sa kanila, hindi siya priority. Kaya hindi nila binibigyan ng Hindi pansin. nasasama dun sa mga sa budget po nila. pinapamili, so- Opo. Hindi po sa kanila priority yon. Pero napaka-importante po. Yung hygiene na yun. Opo. Tapos, Father, saan ang pinaka-center ninyo na kung saan nila pwedeng dalhin itong mga gusto nilang Donations. i-donate? Yes, Here in or- Metro Manila po, we have a center in 54 Lapu-Lapu Street sa Magallanes. Pwede pong doon i-drop yung mga donations. It could be rice, it could be in-kinds. Lahat po ng sa tingin po ninyong magagamit po ng mga kabataan. Pero sa ngayon, ang kailangan po talaga nila yung personal hygiene kit. Sabon panligo, shampoo, toothbrush, kung ano pang pwedeng nail Panglinis cutter, ng katawan, opo. yes. Nail cutter, ayun, cotton buds, yun yung mga basic na mga kailangan. Bigas, yun yung kung meron pong sobra, for example, kahit 1 kilo pa po yan, tatanggapin po namin yan at napakalaking tulong na po nito. Sinasabi ko nga po kanina, I would not use Miss Tony, sorry, I will not be using the word feeding because we are not really feeding them. They're not Yes. animals to be fed. But yeah, sharing the meal, I would say. Sorry if I just want to, yung term, I would Yes. like to bring back the dignity of these people. Kasi talagang napakabutit, napakaganda ng kultura na meron sila. Kaso lang nakakalimutan talaga ng karamihan. Kaya ayun po. So, they can drop the donations here in Metro Manila, sa Makati po. But the center po talaga, for example, in Mindoro, in Oriental Mindoro, we have in Victoria. So, doon po yung aming tinatawag na kitchen hub. So, meron po kaming main kitchen, doon Yes. niluluto yung mga kaya naming abutin na schools na nilulutuan, dinadala namin yung food doon sa kanila. Pero yung schools ngayon na yung sabi ko po kanina, we really have to walk for 1.5 hour. Pero yung travel na yon, aabot kami ng 4 hours talaga. Kasi kailangan pa naming sumakay ng truck, pang off-road na truck for 2 hours. Then 1.5 hour pag mabilis na maglakad. 2 hours sa medyo mababagal. And we have to cross 36 times the river. Literal po. Walang exaggeration. I am challenging even kung merong magcha-challenge na hindi naman totoo yan. Sama po tayo. I would like to introduce you to the community. At sa umpisa pa lang, magbilang tayo kung ilang rivers yung ating tatawirin. 36 times we have to cross the river just to reach the community. So yung mga malalayong community po namin,
nagbibigay lang po kami ng schools ng kitchen materials Yes. and food supply. Ang partner po namin katuwang na para mapakain yung mga bata, yung mga teachers po. Yes. Sila po yung nagluluto, nag-prepare ng mga pagkain para sa mga bata. At volunteer lang Volunteer to. po lahat ito, wala pong extra na bayad po. Lahat ng donation, even if kung in kind man ito or money, in particular sa money, 100% po ng donations po ng bawat isa na pupunta po sa community. Kasi wala po kaming sinasahuran na administrative fee or something. Lahat po yun binibigay namin sa community. Ganun. Pati ho, transportation. Talaga Yes na- po, ka- sagot ko na. Wala, I mean, Sagot din ninyo. kailangan ko na po, kaya kailangan ko pong magtrabaho, Miss Tony, para sa transportation. Sa awa ng Diyos, yung mga products naman po namin dito, napapadala namin siya sa partner company, yung bus company po. Yes. I don't know Which if I is am allowed po ba akong sabihin yung Ah, bus company na, so they're the one helping us. Yes, oo, para mapasalamatan Yeah, Opo. the Yes. Ceres, yun po, Ceres Bus Company. Sila po yun. Tinatanggap nila na walang bayad yung aming goods. Actually, pwede po pala. Tama po. Pwede pong diretsong dalhin sa Ceres Company kung kailangan na diretsong saan ipa-deliver. Ayun po. Anong spelling, Father, ng Ceres, Ceres? CERES Bus Company. Opo. Okay, CERES. Yun yung makikita mo yung Tony, yung iba doon, asul, ang Yes. kulay, o Yeah. Ceres. So may mga biyahe nun sa amin, sa Batangas, madalas bumiyahe yung Ceres bus. Yes line. po. And Montenegro Lines as Yun. well. Sila naman po yung sumasagot ng kasi I have to be in Mindoro most of the 3 times a month pagkakailanganin at kailangan ko magdala ng sasakyan. Kasi kailangan kong ilagay yung goods from here, dadalhin sa community, at yung goods naman nila sa Mindoro, yung mga mangyan, dadalhin ko dito sa Maynila at ibebenta dito ng medyo mahal na halaga or na presyo. Kaysa naman mga middleman lang yung kumikita. So, ang mahal ng pamasahe kung ako lang po ang mamamasahe. But the Montenegro Lines, they gave me 50% discount and every time na nagbabiyahe po ako. Kaya ang laking tulong po noon. So, yung mga para sa iba, simpleng biyaya, but for me, napakalaking tulong po sa ginagawa po namin. Yes, what about yung mga Roro? Yeah, that's the Yes. Roro po, the Montenegro Lines po, Miss Tony. So, yan yung Roro na nagbibigay po sila sa akin ng discount na 50%. Every time natatawid po ako, kahit nagdadala po ako ng sasakyan. Itong tulong ninyo, Father, on a daily basis ito? Yes po. So, we are sharing meals to these children for everyday po. As long as may klase, may pagkain po sila. At may paggatas din po. Kasi yung lumalaki ako, never po akong naka-experience na makainom ng gatas. At kulang na kulang po yung nutrients ng mga bata. So, we have the food, the rice, and of course, the ulam, and gatas. Na kahit papano, we can really somehow yung nutrients na kailangan ng mga bata sa formative year pa lang, may bibigay na po sa kanila. Oo, At- importante talaga, Father, yung formative years talaga. Yes Oo, po. kasi yung child development talaga. Totoo Oo, po. totoo. Kasi sabi po nila dati, and that was my understanding, bakit magpapaaral ako ng elementary? Hindi natin sure kung makapagtapos ito. Pero nakakalimutan ko yung formation, dapat mag-umpisa sa umpisa. Yes. Na hindi naman walang 10 kung walang 1, parang ganun po. So yun po nagbago yung approach na kailangang umpisahan sa bata pa lang yung mga bata. Tuturuan na kung simpleng 2 years old, wala pa naman pong masyadong ang 2 years old, pero at least kaya na nilang distinguish ng kulay. Yung parang ma-exercise na yung kanilang yung kanilang cognitive Brain capacity, development. yes. Opo. So, inuumpisahan na po namin bata pa lang para pagdating ng college, hindi na po namin ma-experience yung 6 years, 5 years na pag-aaral sa college bago makapagtapos ang isang estudyante. At yung iba, humihinto na lang po talaga dahil sa hindi na kaya. Father, itong advocacy ninyo, when did you start this, Father? But actually po, Miss Tony, matagal na po siya, pero hindi siya parang formal na Yeah. organization.
I've started, sabi ko po, nung pumunta ako ng Mindoro, estudyante pa lang ako. So the moment na bumalik po ako ng school sa Pamantasan dati, humihingi na ako ng mga barya-barya sa mga kaklase ko. Yeah. Na parang ang concept naman namin doon, we call that project Dunong Campaign. Na parang papasok ako ngayon para bibigyan ako ng baon ng parents ko. At sa baon na ito, alam kong may mapapaaral akong iba. So yun, doon ako nag-umpisa na hingi-hingi lang ng barya. Hindi po ako nangungotong. Hihingi-hingi ako ng barya nang gagaling sa baon ng bawat estudyante. At nung nag-graduate kami sa college, yung mga kaibigan ko, meron din pong isa na nakapagtapos dahil galing sa mga baon namin. So yung motivation namin na pagpapasok kami dati, sila na may mga natatanggap na allowance, papasok sila para may allowance sila at may makukuha sila pang tulong dun sa pag-aaral ng isa. So dun po nag-umpisa actually po pagdating sa scholarship, sponsorship po, Miss Tony. Pero hindi siya formal. Very limited yung access. Pero naging formal po siya when I had the capacity na nung nasa Australia na ako at naging pari na po ako. And I know that I have something na. I have my own stipend, I have my own money that to use para mapag-aral ang mga batang ito. So doon na nag-umpisa yung formal setup po. Ayun, ganun. Miss Tony, nakaka... Sana marami pang katulad ni Father, no, na hindi lang yung sarili pero talaga yung may vision and mission siya na sa makatulong buhay. na Oo. iba. Oo. Miss Tony, naku, sa pagbabalik natin, Miss Tony, baka may mga announcements si Father at yung mga proyekto nilang paparating. Yes. Pwede po ninyong i-announce yun. Ayan. Sa inyo, sa sobrang pagka-busy ninyo, napapractice nyo rin pa rin ang pagiging Yes father po, ninyo? yes po. Oo. Actually, I still belong in a diocese po. So yung Yeah. diocese ko po is in Australia. So Diocese of Sandhurst in Victoria, Australia, next to Melbourne. Nagpaalam lang po ako na umuwi muna ng Pilipinas for 3 years para makapag-focus po ako sa ginagawa ngayon. As of now, I am the chaplain of De La Salle University, Laguna Campus. So ako lang po yung mamukod tanging pari po doon. So pag mapadpad po kayo sa area na yon, you're more than welcome. Sa Laguna ito, Yes po, Father. sa Yes. Binyan po. Sa Binyan, Laguna. So we have the Sanctuario de La Salle. Open po ito especially this Holy Week. We have the relic of Saint John Baptist de La Salle. Meron po doon. You're more than welcome po to go for pilgrimage. Yun po. Ang ganun. Pero Father, base kayo talaga sa Australia. Yes po. Okay. So, misyonaryo po ako ngayon sa sarili kong bansa. Yung parang ganun po. Ganun. Tapos once again, Father, para sa mga gusto mag-donate and gustong mamahagi ng Ayun tulong po, nila. maraming salamat po in Baka pwede ho advance. kayong, yes. Kung sino po yung willing na tumulong, I would say 100% po ng donations po ninyo mapupunta po sa mga bata. Ngayon, we are looking for sponsors, 1:1. So, 350 pesos a month yung pagiging sponsorship ng isang bata. Gagamitin naman po ito, Miss Tony, sa pagbili ng bigas at iba't pang mga gamit sa pagluluto. Kasi we have something na maluluto, pag wala naman kaming pangsahog, hindi pa rin po makakapagpatuloy. So as of now, we have 5 satellite kitchens. Ito yung sa mga bundok na mga kusina namin sa mga schools. So pinapadala lang namin doon yung supply sa kanila, sila na yung nagluluto. Pero for us to sustain, kailangan din po namin ng tulong ng karamihan. So bayanihan pa rin po. So lahat, kaya 350, hinahati-hati namin ito para lang po talaga ito sa bigas. At kung kailangan ng mantika, mga gulay, mga pakonti-konti, para po ito sa mga batang ito. And this can be donated or pwede po nilang i-visit yung aming website, Friends of St. Mary Maquilop, www.fsmmphilippines.com. Yun po yung aming website. Pwede pong mag-donate doon, pwede pong tignan kung ano yung ginagawa namin. Then there's also avenue how to be part of the mission para po doon sa ginagawa po namin ngayon na makapagbahagi ng pagkain sa mga batang nagugutom, lalo na sa kabundukan po. Naku, Father, may your tribe increase. Naku, we need more people like you talaga. Nakaka-inspired po yung Yes. kwento ni Father. Oo, naku, Salamat yan po si Father Dean Bongat, founder of St. Mary Maquilop.
Ayan. Father, thank you so much Maraming for salamat inspiring us din and po. sa tulong na binibigay ninyo sa Salamat ating po. mga Pilipino. Siya po yung Yun po. nagtulong. More Yes. power po sa inyo, Father. Salamat Yes. po. So, once again, Angelo, Opo, Miss Tony, Oo. ang bilis ng oras, no? Totoo. Kailangan natin ng part 2 nito with the Father, ano, para yung mga iba pa niyang programa, mga schools na napatayo, ano, para marami pang impormasyong maibigay sa ating kababayan. ayan. At once again po, thank you so much, Father. Thank you Father po, Miss Bongat. Tony. Yes, Father Dean Bongat, yes. Apo. Once again, maraming salamat ho sa inyong pakikinig, panonood, at pagsama ho sa Apo. amin ngayon hapon. At bukas na naman po, hindi, Lunes Hindi po. nga Sa Lunes pala. po, Miss Tony. Ang bilis Oo, kasi ang sipag po, ng Miss Tony. Ang bilis Marami kasi mo ng magpahinga. panahon, para Monday to Friday na nga pala ngayon. Opo. Oo. Opo, abangan niyo po ulit kami sa Lunes at alauna hanggang alas 2 po ng hapon. At bago, happy weekend na, Miss Tony. Yun, Oo. ginarik tayo ni ating producer. Happy weekend po sa ating lahat. At lagi po namin sinasabi dito sa programa, walang ibang tutulong sa Pilipino, kundi ang Kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po. Bye! Bye-bye. Happy